Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Tai G. Pilipinas! Ang oras, alas 10:12 ng gabi. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika.
Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa nag-iisang programang Mahal Mo, Mahal Ko, Mahal ng Buong Mundo. At ito ay ang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula para sa DZRH. Pinas una sa Pilipino. Sa Pilipinas. Ay! Siyempre pa, Gorgie, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Yes. Oh, mukhang nag-usap na naman kami nito sa isusuot naming damit. Diyos ko, parang may chemistry na yata kami ni Tito Louie na parang alam niya na kung ano isusuot ko at alam ko rin kung ano isusuot niya. Please welcome Tito Louie Alejandro. Talaga kayo. Ayun, Tito Hi, Tito Louie. Hi, coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Buwabat sa inyo ng magandang umaga, good afternoon, na ibagabigat yung amin sa ngapada. Buenas noches a todos. Tita Morley, Tita Gorgie, ibang time zones natin dahil tayo ay... Worldwide naman! Diyos ko. Baligay Happy po, birthday, Pati, sa iyong Tita Morley. kaarawan. Happy birthday. You look lovely. Yes! Tito Louie, parang nag-usap na naman tayo sa kulay ng damit natin. Alam mo talaga, pareho na ang ating wavelength, ang utak natin, pareho. Kaya best friend tayong dalawa talaga. Tapos si Gorgie, acquaintance lang natin. Ganon. Acquaintance lang siya. Oo. Friend naman. Hindi ba pwedeng acquaintance? Medyo malayo na ng konti. Pwedeng friend. Pwedeng friend. Pwedeng friend. Parang Oo, kalahati oo. lang. Kalahating friend. Oo. Tama, dahil mahal ko rin naman Happy yan. birthday, Tita Morley. Ayaw kitang kontrahin. Tita Morley, ayaw kitang kontrahin. Ay, lalo Kasi naman kaarawan mo. Pasensya na, hindi. Lalo naman di kita ko kontrahin, Hindi na ako nakapunta Gorgie. dyan. Oo, dahil Oo. nagme-menopause na si Gorgie, Tito Louie. Kaya nagme-menopause siya ngayon. Oo. Sa Kaya, edad na yan, ngayon Meron- pa meron nagmenopause. term. Dapat doon pa. dapat Tito Louie, kasama ko si RM. Nagmamadali na si RM pumunta sa pwesto. Yung anak mo. Pagkikitaan namin ngayon. Eh si Gorgie, nag-text. Sabi niya, may menopause daw. Nagme-menopause daw siya. Samasak ng ulo. Alam mo naman, menopause. Ayun. Kaya bumalik ako dito sa Laguna. Ayan. At buti nga nakasama natin si Gorgie kahit Pasensya na kasi talagang sobrang sama ng pakiramdam ko. Talagang nanghina talaga ako kanina. Sobrang nanghina. Feeling ko, Tito Louie, parang bumagsak yung... Hindi naman ako diabetic, pero siguro yung mga kinain namin sa Japan, yung pong mga sushi, mga Ay, sashimi, oo. mga ganyan. Kanina nung nag-check ako ng sugar ko, mababa. Tapos nung later on, Okay. nung nanghihina na ako, parang hindi na ako makakilos. So parang hindi, ang hirap na hirap talaga ako kasi pinipilit kong maligo nung nasa banyo ako. Parang nanlabo na yung paninga, feeling ko mahihimatayin ako. So lumabas ako ng banyo na hindi ako nakaligo, na nagpatulong na lang ako kay Bobby kasi hindi na hirap ako kumilos. Ang ginawa ko, uminom ako ng pineapple juice, isa't kalahating glasses na Good. pineapple juice ang tinay ko. Medyo umokay yung pakiramdam ko at nakaya ko ng maligo. Pero nagpabantay lang ako kasi natatakot ako baka may bigla akong himatayin. So, tapos nag-LBM ako, Tito Louie, nag-LBM ako na may kasama siyang dugo, may kasama siyang ayan, blood. So, sinasabi mo. Sabi ko na nga, menopause ka, pinagaganda ko eh. Oo, hindi kasi parang feeling ko baka may bacteria yung alam mo sa sobrang nanghihinaya ako sa pagkain kasi nga nung doon kami sa Japan, yung mga sushi na may natira na sushi nilagay ko lang sa ref tapos the next day kinain ko pa. Ay. So alam niyo naman, syempre hilaw, 'di ba?
Oo. So, masama talaga yun kapag hilaw na ilagay mo lang na palipasin mo pa ng isang araw at kakainin mo. So, maaring may mga bakterya na yun. Yung sushi na kinain ko. Kaya ganon. So, nanghina. So how do you feel now? Mahina talaga si Louie. Medyo okay, pero mahina talaga si Louie. Oo, mahina talaga. Oo. Ano ba Pero ako, yan? Tito Louie, Ano ba yan? pagtapos ng programa natin, Tito Louie, may ibubulong ako sa iyo. Kasi nung pumunta Ay, kami, sige. pumunta kami sa Aristocrat, thank you kay Gorgie at kay Jerry, 'di ba, birthday ko. Ayan, talagang Oo, kaya. nag-blow out sila talaga. Thank you so much. Ang yaman-yaman talaga ni Gorgie, no? Sobrang dami ng pera ni Gorgie. Umaapaw talaga ang pera ni Gorgie. Alam mo ba, nagkwento si Gorgie ng mga kalaswahan na hindi ko kaya talagang isipin na kaya niyang gawin. Pati yung kanyang kaibigan na driver si Justin, hindi makapaniwala sa mga kinukwento ni Gorgie, Tito Louie. Oo, grabe pala. Kaya bring sabihin mga ganun, ni Tita Gorgie? Hindi pwede kong sabihin kasi Hindi naman mawawalan yata. tayo ng programa, Tito Louie. Saka na ako magre-retaliate kasi wala akong lakas ngayon makipaglaban. Parang sige, apihin nyo na lang muna ako. Sige, apihin nyo na lang ako ng apihin muna sa ngayon. Okay lang, tatiisin ko na lang muna yan. Kasi talaga nahihila nga ako talaga at wala akong panahon makipagtarayan pag hindi bagay sa akin nararamdaman sa ngayon. At aside from that, birthday mo naman, Tita Morley. Kaya sige na nga. Ay, ang dami-dami mga Sige na, bumabati birthday sa mo akin, naman. Gorgie. Oh. Ayan. Pero sorry nga pala kay RM, ha, Gorgie. Sorry, anak, dahil disappointed yung anak ko dahil magkikita nga kami, Tito Louie, papunta na doon sa pwesto ko si RM. Medyo may problema si Gorgie, kaya inuna ko na rito yung programa natin dahil syempre programa, RM next time na lang uli, True. anak. Anyway, Gorgie, tuloy-tuloy na ang chikahan, tuloy-tuloy na ang Professional mo talaga. Oo. Okay, tuloy-tuloy. Pero yun na nga. Pero kasi ang mainit yung pinag-uusapan, itong issue pa rin ni Congressman Bong Suntay. Oo na ngayon. Tito Louie, Oh my goodness. Oo, napanood mo ba yun, Tito Louie? Nakita mo ba yung mga sinabi niya? Ano ang masasabi mo doon? Dahil ang dami na nag-react. Karamihan ay mga lalo pa naman na Women's Month ngayon. So parang hindi, parang uncalled for at saka parang hindi nga daw tararapat talaga na nagsalita siya ng gano'n. Ikaw anong masasabi mo doon, Tito Louie? Alam mo, nasasaktan ako para sa mga kababaihan sa kanyang sinabing gano'n. Kasi that is a form of sexual harassment na kahit na hindi man mag-complain si Ann Curtis at kapag may nakarinig, third party, kapag may nakarinig at offended yung tao, pwede siyang mag-file ng sexual harassment. At isa ibang babatas, pwede ka rin mag-complain sa ethics committee na kahit na hindi ka politician, kahit na ordinary citizen ka, dapat mag-complain ka. Yun ang nga That is pinag-uusapan very na nga, Tito true. Louie, sa ethics ng Kongreso, kung ano ang dapat gawin nga kay Mr. Suntay. Yes. At sinasabi na humihingi naman ng paumanhin si Suntay, si Mr. Suntay. Ayan, Mr. Lang. At sabi niya, sorry daw kay Ann Curtis, napanood ko yung interview niya nitong lately. Ito, no, kanina lang na Nagsorry na siya? nagsorry siya, humingi siya ng apology dahil sa... Nagsabi niya lang niya, ang kanyang sorry ay kung na-offend. Kung na-offend. Itong mga na to, ay humihingi siya ng sorry. Yun lang. Yun lang. Pero ako, Tito Louie, tulad ng sinasabi ko lang, ito ay isang simpleng problema na dapat mas bigyan importante yung mas malalim na usapin. Kasi ito, sige, parusahan natin si Mr. Suntay dahil siya ay nagkaroon ng kasalanan kay Ann Curtis. Pero, paano naman yung ibang mga politician na ang laki ng ginawang kasalanan sa sambayan ng Pilipino na, ayan, pakalat-kalat lang sila. Yung mga nasangkot sa Ang issue. bagay na to kasi, yung kay Suntay, ay na mag-define na habang nasa
Cavite at sinabi live na buong mundo ay makikinig at makikita ang kanyang comment na ganyan. Bakit? Wala ba siyang asawa o kapatid na babae o anak na babae para magsalita ng ganyan? It's very painful for women. It's very painful for women to even hearing something like that sa isang taong mambabatas. Ako feeling ko, Tito Louie and Tita Gorgie, si Suntay, si Mr. Suntay, may pinagdadaanan yan. Kasi maaaring may pinagdadaanan siya kasi napakadali niyang magbigay komento nang hindi niya nabibigyan ng kaisipan, nang hindi niya pinag-iisipang mabuti kung tama o mali. Basta't kung ano na yung binuka ng bibig niya, kung ano na sa usip-sip niya, nasa puso niya, sinasabi niya. Dapat, which is konting ingat dahil siya ay mukha ng ating politika, ng ating lipunan. Mambabatas, gumagawa ka ng batas. Ako naman, pinalalalim nila yung mga kwento na ganito, pinalalalim nila yung kwento nila, yung mga hindi ka naman karapat-dapat. Kasi Tito Louie, ako sa totoo lang, nasasaktan din ako sa mga kwento na may mga taong nakakulong, may mga taong nagdudusa nang hindi naman dapat magdusa. May mga gano'n na ang dami ng mga taong gumawa ng kasamaan sa Pilipinas. Sabi nga ni di ba, ni Vice Ganda, wag nating tulugan to. Pero bakit parang natutulog na tayo? Parang hindi na natin napapansin yung ginawa sa atin na ang daming namatay at nasirang ari-arian sa mga flood control na yan. Ang galing magsalit-salit Ang galing maglaro kung paano mawawala yung atensyon sa talagang national issue, papalitan ng isang national issue na napakababaw. 'Di ba? Tito Louie, nakukuha mo ba ako, Tito Louie? Parang Panahon lang 'yan. Although merong current incident na we are facing current issues right now. Nadagdagan pa sa comment ni Congressman Suntay, kaya na magnify tuloy kung ano man ang sinabi niya at nagkataon pa naman na Women's Month ngayon. So, ang dami-dami mga kababaihan ang nakinig at narinig at nasaktan sa sinabi niya. So, obviously, pinag-uusapan na yan. So, hindi naman pinagtatakpan ang dating mga issues ng ating bayan. Andun pa rin naman yun. Kaya lang, nadagdagan din sa comment niya. Sige na. Pero sa totoo lang, Tito Louie, parang may mga patsi-patsi, pinapatsi-patsi lang para, kumbaga ako personal na ito personal to, Tito Louie. Ang dami-daming pwedeng maparusahan. Ang dami-daming pwedeng makuha yung mga binayad natin. Ano nangyayari? Well, ongoing pa naman. Pero parang nanlalamig na, Tito Louie. Parang nanlalamig na, Tito Louie. Parang nanlalamig na. But anyway, iba tayo ng topic, Tito Louie, kasi medyo hindi ko gusto talaga nangyayari sa ating bansa Parang ang galing ko raw Parang may pakialam talaga ako. Gorgie and... Well, we all should. Dapat may pakialaman tayong lahat. Kasi nga, nadidiin na ang mga kababaihan dito, and we should respect, especially women, sa mga sexual innuendos na ganyan. Ang dami-dami bumabati sa akin ng happy birthday. Hindi ko na po kayo maisa-isa, pati po sa mga Facebook. Basta't maraming salamat po. Ang dami talagang bumabati sa akin. Marami sa akin nagmamahal. Marami nakakalaala. Maraming salamat po sa pagbati po ninyo sa akin. Pero pero mas matutuwa ako, Tito Louie, kung may kasama yang GCash. Aray ko, talaga po naman talaga. Ayaw mo talaga ng rap na gift, dapat GCash talaga. Alam mo, papasalamat nga kami dahil andito ka ngayon sa iyong birthday.
last year, anong ginawa mo? Alam mo, may surprise ang Tito Gorgie sa'yo. Ang laki-laki ng surprise niya. Naghanda siya. Nagpa-cater siya. Gumastos siya para Eto sa'yo. na ngayon, eto na ngayon. Ayun. Eto na ngayon, Tito Ano Louie. nangyari? Nasaan ang birthday celebrant? Sabi ko, wala siya. Eto ngayon, Hindi Tito Louie. pumasok. Habang pumupunta ako dito sa Ano piscina, yun? sabi ko, di ba sabi ni Gorgie, may sakit siya. Sabi ko, makita ko Yes, nang nawala yes. yan sakit, yung baklang yan. Sabi ko, ganun. Lagot sa akin yan. Hindi may pupunta akong ganun. Sa May pagbabanta. Oo. Sa gwardiya pa lang tinanong ko na. Tumating na si Gorgie. Andito siya? Oh! Ayun. Wala. Sabi ko na nga ba? Wala pa. Akala mo nagdadrama lang ako, Oo. surprise. Wala daw. Tapos pinagmasdan ko mabuti yung mga table dito. Walang mga Walang pagkain, food. walang food. O yung mga pinakiramdaman ko yung mga tao, wala din. Wala. Oo, totoo naman pala. Kasi may imbierna talaga ako kasi Tito Louie, iniwan ko si RM. Mag-celebrate kami ng birthday ko. 'Di ba? Sabi ko, nako, tong Gorgie na to ha. Teka muna. Buti na lang, totoo pala yung sinasabi niya, Tito Louie. May sakit. Pero sinurprise ka naman ni RM kagabi. Oo. Oo. Oh, that's nice. That is very nice. Ayun si Gorgie. Kaya sabi ko naman, si Gorgie ay ano man sinabi ko, ano tawag doon? Menopause. Menopause siya. Sinabi naman niya yung, Meron talagang menopause na terminology, podipose ata, sa mga lalaki. Meron. Andropause. 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 May andropause sa mga lalaki. Parang synonymous yan sa menopause. At kaya nga, Tito Gorgie, Diyos ko, please take care of yourself. Ikaw talaga kasi, ha? Kung ano mga pinaglalak-lak mong yan, ha? Diyos ko. Tsaka pagka medyo luma na yung pagkain, Mahal ka namin, Tito Gorgie. pag luma na yung pagkain, wag nang kainin. Oo. Ibigay mo na lang sa mga kapitbahay. Diyos! At siya naman ako, poison, gano'n. Hindi, Ikaw bago talaga. masira ang pagkain, dapat ibinibigay yan sa sa mga tao na huwag masayang. Kung hindi mo kayang kainin, kakain mo para ganun. 'Di ba? Anyway, naku, kung asan-saan na napupuntang kwentuhan natin. Pati natin ating mga nanay, Tita Bolly. Sige, batiin natin ang ating mga nanay. Siyempre pa una sa ating listahan si Mami Sherry Ramirez at ang kanyang anak na Ang ganda-ganda. Matalino't napakagaling nga, Joyce Ramirez. And of course, Nanay Norma Karingal. Okay. Nakaantabay na sa atin. Sino? Ang favorite din nanay, Linda Asonza. Nanay Linda, maraming Love you, salamat Nanay sa Linda. suporta Yari niyo. si Florve Fernandez kapag hindi niya agad nabuksan ang transistor. Nagagalit si Nanay Oo Linda nga. Asonza. Ay! Parang buong kapuluan ng Ilocos Norte nanonood na sa atin lahat. Talaga? Sila yata nagbibigay ng mataas na rating ng programang to. Yes, thank you. Maraming salamat. Oo, maraming salamat, Paddy Grant, Araceli Mandaclaso, Ding, Ray, and Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel Delron Reyes Marigay, at Atty. Sedi Corpus, Joel Yap, Eric Angeles, asan si Frank Plata Crawford, and of course, Yolanda Acobago and Tina and Lando Ruiz. Ayan, mga Ilocos, Slovakia, lahat yan. Well, kahapon Tito Louie, nag-textan kami ni Derek Ramsey at kanina nagkwentuhan kami. Nasabi na pala sa kanya na hindi natuloy yung The Kingdom sa TV5. Magkabilang mundo. Dahil mas ewan ko kung anong dahilan. Sinasabi kasi malaki ang budget. Malaki yung budget. Napakalaki ng budget na hindi kayanin ng production. Malaki ang budget. So, hindi naman naapektuhan si Derek Ramsey. Bagkos ay nagpasalamat pa rin siya dahil gagawin niya sana yung series na yun dahil magkaibigan nga sila ni Manny Pangilinan.
kung tutusin Tito Louie and Gorgie, wala na talagang balak bumalik sa showbiz itong si Derek Ramsey. May mga pelikulang offer sa kanya. Ano ang nag-convince sa kanya para bumalik sa pag-aartista? Alam mo naman yan si Derek, pagkaibigan niya talaga, gagawin niya eh. Pag may nire-request ka sa kanya, gagawin niya eh. Kaya yun na nirequestan siya ni MVP, kaya yung ginawa niya. Pero hindi siya apektado. Kumbaga naging apektado siya kasi nag-antay siya ng almost 1 month. Pero sana maagang sinabi sa kanya. Sa pag-uusap namin ni Derek, sabi ko, kumusta ka na? Sabi niya, mas okay na ako ngayon. Sabi niya, mas okay na ako ngayon. Sabi ko, totoo ba? Sabi niya, totoo, mas okay na ako ngayon. At balik din siya, Tito Louie, sa pag-i-sports niya. At yung kanya mga business, ayan yung mga business niya, ituloy-tuloy niya. At balak niya pumunta ulit ng Palawan dahil malaki ang resort niya dyan sa Palawan. Maganda ang kanya. Oh yes, wow. Tito Louie, magandang pala niya sa Palawan. At sa ngayon, okay naman ang sitwasyon nila ni Baby Ili, napapahiram-pahiram pa rin naman sa kanya. Kaya nga ayaw ng ni Ellen, kaya ayaw niya na magsalita pa against Ellen dahil alam naman natin, alam ko mismo na madaling magalit si Ellen eh. Makanti mo lang, nagagalit agad siya. Madaling ma-provoke. Oo, ma-provoke eh. Madaling ma-provoke si Bisaya eh. Kaya ayon, nananahimik na lang si Derek at ang dami nagsasabi sa kanyang interviewin siya ng mga kilalang reporters sa showbiz. Sabi niya, wag na muna friend. Kasi hindi nga ako nagsasalita eh. Maraming mga naglalabasan eh. What more pa kung magsasalita siya. Ito po yung latest po kay Derek Ramsey. Ayan. Maganda yan. Napakita lang ni Derek na siya ay gentleman. At kapag hindi siya magsasalita, walang maisusulat at hindi nalalaki ang problema. Tama. Samantala, Tita Morley, Tito Louie, nasa Oman na ang si Ann Curtis, kasama ang kanyang buong pamilya at din na-stranded siya, di ba? Nahirapan siyang bumalik dito sa Pilipinas. Dahil sarado. Close yung airspace din sa Dubai at sa Middle East. Alam mo, sino pang isang stranded din doon na humihingi ng dasal na sana maging safe sila at sana makabalik na sila dito sa Pilipinas ay ang dating beauty queen na si Carlene Aguilar. Nandoon din pala siya sa Dubai at naluloka daw sila na yung narinig nila yung mga bombahan, yung mga bomba. Pero medyo safe naman daw yung lugar nila at nakakalabas pang araw sila. Pero syempre, humingi pa rin na sana okay at sana makabalik na sila dito sa Pilipinas. Ako nalulungkot lang ako dyan, Tito Louie and Gorgie, dahil para nakikisali na rin yung North Korea at ang Russia na pwedeng lumaki tong gulo na ito dahil sabi nga ni Ronald Trump ay hindi siya susuko, hindi siya aatras sa laban na ito na sa pagsuporta nga dito sa Israel na kanyang siyempre tinutulungan. Pero Tito Louie, gusto ko lang matanong sa iyo, ano ang sitwasyon diyan sa Amerika regarding dito sa giyera na pinakailaman o pinasok ng USA? Magandang tanong yan. Alam mo ba ang mga Amerikano parang deadma? Can you imagine, hindi pa nilalagay sa front page sa newspapers ang tungkol sa digmaan na yan? Can you imagine? At kung meron mang coverage doon sa television, siguro 2 minutes. Hindi yung buong coverage na sana fino-focus nila yung tungkol sa digmaan na yan. Dahil hindi. Parang hindi nila pinapansin. O baka naman, meron namang sinasabi nilang news blackout. Media blackout or whatever. Bakit yung newspaper? Hindi namin nababasa masyado. Meron nakalagay na ito ang mga nasawing mga sundalo. Yun lang ang mga kwentong nilalagay nila. Hindi talaga full blast news. Kaya parang feeling namin, hindi namin nararamdaman ngayon. Para mas parang nagpo-full blast pa ang mga Pilipino, yung mga ano sa atin dito, news natin dito, no? Post ng post. At saka yung mga sa social media, post ng post. So sabi ko, oh my God, tignan mo ang mga nangyari ngayon sa ating mga kababayan. Pare-pare ang post nila.
So, Oo. as far as the media is concerned, parang hindi masyadong binibigay ng focus dito. Parang deadma lang. O kumbaga parang sanay na yata kayo sa giyera di ba? Kasi lahat na lang ng giyera sinalihan ng USA, di ba? Parang Alam mo, sausawera. sa totoo lang. Parang Sa totoo lang. Ay, ha? parang sausawera ang Diyos ko. USA. Sinalihan na lahat. Alam, indirectly, dito sa Amerika, affected lahat ang mga tao sa kanilang mga investments. Nung umpisang Sure. nalaman namin, dahil ang market, Lunes, Martes, Miyerkules, Diyos ko, ano ba yan? Walang natira sa aming investment. So, kailangan bumalik na ako magtrabaho ng full-time at baka iiwanan ko kayong dalawa. Mamimiss kita, Tita Morley. Mamimiss kita, Tito Gory, kasi baka babalik na ako magtrabaho ganon. full-time. Kailan ka babalik? Kapag ubos na ako at wala na akong magamit, pambayad ng mga ano man ang mga expenses dito sa Amerika. Ubus talaga. Kaya magtatrabaho na ako. Baka mag-double job pa nga ako, Tita Morley at saka Tito Gorgie. Kaya awang-awa na ako sa Para hindi inyo. bati, ha? Parang double job. Parang Oo. wag mong wag nang double job. naalala ko Gorgie, alam mo yung kwentong to, si Manny Pacquiao, di ba? Suntok lang ganun. Job. Gano'n. Ganyan. Iba na sabi ko, umakit sa yung bumaba yung mga boss namin. Morley, ano yung mga sinasabi mo? Hal. B na sila sa B tapos jab ang sinabi ko, B jab. Wala pa kaya naman kung naku, oo nga pala. But anyway, naalala ko yung jab na yan. Anyway, Yung double jab. Double jab na. Pero sa totoo lang, no, sana matapos ng giyerang to, no, Tito Louie. Diyos ko, Kawawa I hope naman so. yung mga naapektuhan. Anyway, punta Sabi naman mga tayo sa... maliliit na tao. Well, kasalukuyang nakaratay pa rin hanggang ngayon sa ospital ang veteranang aktres na si Odette Can. At nangangailangan siya ng... Marami tumutulong, di ba? At nangangailangan siya ng Gorgie ng tulong. Ilang weeks na rin siyang nasa ospital at may mga ilang tumutulong na tahimik, na hindi nagsasalita at pinagpapasalamat iyon ng pamilya ni Odette Can. Pero kulang na kulang pa rin daw yung mga dumarating na tulong mula sa mga kaibigan, sa mga kilala dahil sa laki ng budget na kinakailangan nitong veteranang aktres na si Odette Can. Hindi naman si Odette Can na masasabing nagwalang yan, nag-ubos ng pera niya nung kabataan niya. Lamang ay talagang matindi ang dumapong sakit daw sa naturang veteranang aktres kung kaya't kailangan siyang i-heal o gamutin. At ang treatment niya na ongoing, treatment is still ongoing and the hospital bills nito lang February 27, Tito Louie, tignan mo February 27 lang ay umaabot na sa 211,000 plus at hindi pa included yun yung professional and readers free caregiving expenses and medicines are not included yet. So milyon na ang ginagastos nitong si Odette Can kaya nananawagan ang kanilang angkan o ang kanyang pamilya na sana tulungan si Odette Can. Sa mga nais daw tumulong kay Odette Can at ito ang number ng kanyang daughter na si Catherine Claudette Tandok. Ito ang GCash niya sa mga kababayan natin na gustong tumulong 0961-28-18082. Ulitin ko, kay Odette Can daughter na si Catherine Claudette. Ang number ay 0961-28-18082. Nananawagan ang pamilya ni Odette na sana tulungan natin sila dahil hindi na nila kaya ang financial na problema sa sakit nga ng kanilang minamahal na si Mami Odette Can. Ay! Yes, Tito Louie. Tita Morley, Tito Gorgie, ang mahal-mahal na Tita Morley, and of course, syempre papasok Million. sa ating mga misis. Yes, paalala na tayo. Yes. Go! Gagagaw! Gorgie, mauna ka na? Teka muna, yung kay Gorgie, salang natin. Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin.
Yung kapag kinukuskus ng daliri, alam mo yung walang pahid? Kasi yung tunog, yung parang nagsisqueak-squeak lang talaga sa plato, yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Iyan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami! Laundry day na ba? Kunutno ka na naman ba sa makapit madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahirapan ang salkong sa Pride is and worry-free ang laundry? Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud, and Subumon cotton. Gawa ng ACS to. Hello, Lloyd the Espiritu and Bobby Ferrer. And of course, kay sa pinsan ko si Lori Marcos and Mark Larkin. Beautiful teeth and magical smiles ba ang gusto ninyo? Yung lahat naman mga sa ganda ng yung ngipin, pagkaputi-puti kumikislap tulad ng sa akin. Pues, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Paranaque. At hanapin ang maganda at kakit-akit na si Doktora Analiza Boras. Ay naman! Patingin, ano ang gagawin? Ibaling ang tingin, ay hindi ko gagawin. Dahil sa'yo pa lang, sobrang nang nahuhumaling. Kailan kaya ang tulad mo? Tito Louie. Frank Crawford, yung nasa YouTube na supporters natin, si Beth Gray, B03114, and Frank Kedoodle, Hoy Frank. Hinihintay ka Tita Morla at Tito Gorgie sa stasyon, ha? They're waiting for you. Basahin ko na yung mga supporters natin sa Facebook. Go! Kasi baka hindi makita ni Tito Gorgie, ha? Si Joel Yapa, kasi Miggy Falervilla, Marilu de Guzman, si Becky Villanueva Suca, ng ating gorgeous friends, of course, Francisco Antonio Ramirez Garcia, Leo Javares, at pinababati niya si Ann Gabwa, Mylene Atienza, and Rosa Rubio ng Nara, Palawan. Maraming salamat sa inyo. Si Marshall Oy, and of course, Rina Alcantara Meli. Maraming salamat sa inyo. Ito pa, si Marshall Oy, Daisy Vonsoy, Ligaya Angki, of course, si Flor Beasonza. Iba na pangalan ngayon, ha? Bonnie Cruz, how are you? And of course, si OG Narvaez Rodriguez. Nakatutok na sa atin siya, ha? Maraming salamat, OG. Si Joe Barameda, Kokoy Bungkan, maraming salamat sa inyo. Presi de la Rosa, Tristan Wyatt Gulay, Mar Urbano, ang dami-dami nakatutok sa atin. Jojo Palmeri, Eugenio Hermino, maraming naman salamat sa inyo. Nora Dayag Hilario, and of course, Sherry Abadilla. Ayan. Ayan Ligaya na. Angki and sino pa? Sherry Picho, maraming salamat. Ayan. Pero bago tayo mag-commercial break, may nagsasabi sa akin dito, ba't pinagtatanggol ko raw? Si Mr. Suntay. Ayan. Hindi ko po pinagtatanggol. May kanya-kanya po tayong pananaw. May ibang pananaw ni Tito Louie, ibang pananaw ni Gorgie, ibang pananaw. Ngayon lang nga, Tita Morley, Tito Louie ay may na-forward na ang Viva Artist Agency ng statement mula kay Ann Curtis. Na sinabi ni Ann Curtis, first, we thank the fans, fellow artists, and all netizens who have shared message of support for Ann. So, balis, ito, statement ng Viva Artist Agency. Ano sabi? It was inappropriate to use her good name just to drive a point that does not involve her as a private citizen or as a public personality. Regardless of the intent, purpose, or motivation, we denounce the repulsive comments that mentioned Anne. Such statements have no place in any forum, normalizes
misogyny and serves to undo decades of progress in the empowerment of women everywhere. It is unfortunate that even in this day and age, there is still a need for this reminder. We urge everyone, especially our honorable public officials, to be more respectful and cognizant of their actions. Yan po ang statement ng Viva Artist Agency na siyang nag-handle po ng career ni Ann Curtis. Okay? Ako tama Ang naman ganda. Tito Ang Louie ganda and ng Tito kanyang Gorgie sinabi. yung mga sinabi na yan. Kaya lang sabi ko nga ay may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw. Maaaring nakakapangit sa iyo, maaaring maganda sa akin. At hindi natin pwedeng sabihin yung comment mo, comment ko din. Basta ang masasabi ko lang ay ito. Sabihin natin ang gusto natin sabihin. Lahat tayo may karapatan dyan. Ay! Ay! Hello, Arnold Agapito. Magandang gabi. Okay. Iyon na. Tuloy-tuloy ang chikahan, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Ay, teka muna. Sana pala, Gorgie, itong si Coco Martin ay hindi na muna gagawa daw sana ng panibagong TV series. Gusto niya magpahinga kasi ang haba ng tinakbo ng probinsyano. Tapos, ang haba rin ng tinakbo ng Batang Quiapo. Dapat magpapahinga daw pala si Coco sana. Kaya lang naisip daw ni Coco na kung mananahimik siya at hindi muna siya gagawa ng mga TV Maraming walang series, trabaho. marami ang mawawalan ng trabaho. Kaya, iyon, ano ba yung title ng bago niyang Si Gabo. Si Gabo. Okay. Si Gabo. Oo. Maganda rin naman ang ugali rin. Kasama si Julia Montes. Ang kaganda naman dito kay Coco Martin, iniisip din niya yung magiging kalagayan ng mga maliliit na manggagawa. Kasi naging maliit din siya manggagawa noon eh. Nakudos ko. Noong panahon hindi pa sikat si Coco, pansinindili siya ng mga reporter. Doon sa mga awards night, hindi man lamang pinapansin. Pero ngayon, malaki ng artista. So, pinapansin. Ganun talaga. Sikap-sikap lang. Sikap-sikap lang. Kaya nga napakaswerte ni Coco Martin dahil from rag to riches ang drama niya sa buhay. Commercial break muna tayo. Meron tayong commercial? Okay. Stars is in the Babel at Pangji. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Ay kay Diana De Jesus. Ayan, si kay MB Raimundo. Maraming salamat sa mga bati ninyo. At syempre maraming salamat kay Brenda Tagadtad, kay Eugenio Hermino, kay Rosel Nuki, kay Laydon Barosa, kay Alfea Mariano Panganiban sa kumari ko, at kay Marian Dinglasa. At syempre pa kay Noel Ferrer, Edna Mineses, and Ann Esquilia. Okay? May pinapabati rin si Bobby Ferrer. Pinessage daw sa iyo yung Salve Ferrer at saka iba pa. Sino yun? Si Salve Ferrer, Lovely Cardenio, and Eva Habaan. Si Marion Francis Gomez, binabati rin natin. Ayan, of course. Si Mark Chris Pascual, happy birthday sa'yo. Si Hermin Navarro Jr., yung gumagawa ng aking bahay, binabati kita. Maraming salamat sa pagbati mo rin sa akin. Ha? Uy, at ang dami pa rin bumabati sa atin sa Facebook. At ang comment ni Ligaya Angki, tumataas na ang oil price dito, but everything is normal. O, di ba? And of course, si Shari Picho, sabi naman niya, concern ang mga dito sa gas price at sa stocks nila. Ayan, si Ligaya Angki. And of course, sabi ni Lynn Reyes, hello po, happy birthday Tita Morley. Thank you. At pinababati niya ang kanyang mga sisters na sina Ate Dita, MC and Lulu. Of course, andito rin si Ekoy, Tupig, Judy Manuel, and of course, Melvin Ogbamin. Ayan. Tito Louie and Gorgie, reaction nyo lang kasi parang si Rita Daniela pala ay kumpirmadong lumipat na sa Viva Artists Agency. Iniwan niya na yung Sparkle. Kaya ngayon usap-usapan na parang pinalalabas na Ingrata ba si Rita Daniel Ingrata ba si Rita Daniela? Kayo, anong reaction nyo dito? Kasi ang GMA ang nagpasikat kay Rita Daniela, and yet nalipat na ngayon siya sa Viva Artists. Ikaw, Tito Louie and Gorgie, ano ang stand nyo dyan? Well, I think one time nabanggit ni Tito Gorgie na hindi na-renew ang kanyang contract ng GMA. So anong gagawin ng tao? Of course, maghanap siya ng trabaho. And fortunate enough na inabsorb siya ng TV5. Good luck. And, people have to spread their wings. Hindi naman nakatutok lahat ang iyong career sa isang istasyon. You have to be able to go to other places and and hone your skill. At maraming salamat at pinagbigyan ng TV5. Kinuha si Rita Daniela. Good luck to you, lady. Ayun. Hindi mo talaga ni-renew ng GMA7 ang kanya kontrata. Tinan mo? Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi na pinirmahan o hindi na nirecontract o muling pinapirma ng kontrata si Rita Daniela? To think na nakafocus na kasi ngayon yung Sparkle sa mga PBB. Yung malakas kasi ngayon yung PBB, so doon na sila nakafocus. Yung mga housemates sa PBB, so doon na sila. Kawawa naman yung mga datihan. At saka rumatsyada ang karir niya. Nung yung naging teammate nila ni Ken Chan, di ba? Wala nang Ken Chan. Wala na ang teammate nila. Wala na yung lab team, sort of. So, parang hindi na binigyan ng pansin. At tama nga Tito Gorgie, ha? Kasi nga rumatsyada rin ang mga PBB 1.0. Pero yung PBB 2.0, dumating na naman. So, bagong focus na naman yun. Baka matabunan naman yung 1.0, ha? Pero hindi ko kilala yung mga 2.0, ha? Diyos ko, naloka ako. Marami mga bagets pa talaga. Marami sa mga fans ni Mavi Legaspi ang naiinis sa mga komento na kulang daw sa kakayahan itong si Mavi na maging host. Oo. Dahil hindi daw maganda ang hosting na ginawa nitong si Mavi sa nakaraang Pinoy Big Brother Celebrity Collab. Which is, sa tingin ko naman, Gorgie, bilang isang baguhan, magaling naman si Mavi in fairness. Nagkataon, nabigyan lang kasi siya
ng mabigat na role na hindi pa dapat, kumbaga. Pero in fairness naman sa Bagets, ginawa naman niya ang lahat in fairness naman sa kanya. At napaka-unfair naman para makarinig siya ng masasakit na salita coming from netizens, coming from the buzzers. Dahil masasakit yung mga sinasabi, tanga, hindi marunong mag-host, dapat hindi tinanggal, dapat tinatanggal yung mga ganyan. Which is napakapangit naman po yun. Sana bigyan natin ng pagkakataon na mag-evolve, na umangat siya sa kanyang kakayahan. Kaya yun, siguro, ano kaya Give him a chance. ano kaya reaction? Give him a chance. Tito Louie. Yeah. Give him a chance. Give him a chance to prove himself. You know, in due time, magiging magaling din ang batang yan. However, alam mo kung sino talaga ang nagagalingan ako? Michael Sager. O yan, si Michael Sager, ako magaling daw. Oo. Magaling daw si Michael Sager. Ayan. Eto, Tito Louie, Gorgie, napag-usapan na lang din naman na, ay, wala na tayong oras. Magdalangin na tayo, please. Sa kapayapaan sa Pilipinas at buong mundo. Wala tayong oras pala, buti na lang. Okay. Tayo po ay manalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas. Kayo na lang mag-pray ha, wala akong kopya dito. Oo, hindi lamang Pilipinas, kung hindi ng buong mundo. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang mga kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas at buong mundo. Biyayaan niyo po ang aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katuwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. O Panginoon, tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan po ninyo ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan, na nakawawasak ng impluensya, at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Iligtas niyo rin po, Panginoon, ang aming mga kababayan na nasa Middle East. Sana po ay matigil na ang digmaan at ito ay halinin na ng pagmamahalan at pag-uunawaan. Panginoon, maawa kayo sa mga bata at mga inosenteng nadadamay at nakikitil ang buhay ng dahil sa digmaan. O Panginoon, pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan, at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liwanag sa Asya at mundo. Amen. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin sa bawat pananakit na ginagawa natin sa ating ina-ama, lolo't lola, pagsasalita ng hindi maganda, naghahatid sa kanila ng maagang kamatayan. Huwag natin sayangin yung oras na masanay makakasama pa natin ang ating mga magulang. Dahil sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal na magulang. Sa mga kabataan naman, partikular na sa mga kababaihan, kung kayo po ay nagdadalang tao at may problema, huwag niyo pong ipalaglag o ipabort yan. Dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos. Hindi itinatapon, hindi pinaanod sa kanal, hindi isinasabit kung saan-saan, hindi pinagbibili at iniiwan. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Sumatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay, gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu!